Okay, this morning, mga igsoon, before we utter our prayers to the Lord, mo padayon ta sa pagtuon sa the book of Psalms. We are now in chapter 66. Naanata sa chapter 66 the book of Psalms. And the title of this, mga kaigsunan, is Proclaiming God's Mighty Acts. Part number 1. So, gi-divide ni into 2. Let's all stand. Mag-ampo ta, mga igsoon. Our gracious Heavenly Father, we thank you, Lord, for this morning. Thank you for giving us another opportunity nga makatuon mi, Lord, sa the book of Psalms. And I pray that you will use me again, empower me, O God, this morning. I pray that you will allow us, O Lord, to understand principles sa mensahe nga imong ihatag today. I pray that you will prepare our hearts also, Lord, sa pag-ampo unya, and I pray sa pagpaminaw sad andam ang among kasing-kasing tuguti, Lord, nga mahimo gyud mi nga mapasalamaton sa imong kanindot sa among kinabuhi. Salamat kay Lord sa mga panalangin, and all these things, Lord, we ask and pray in Jesus' name. Amen. You may take your seat, please. Psalm 66 is a powerful reminder of the importance of communal worship and individual gratitude, serving as a timeless testament to God's greatness and love. So, tudlo ni mga kaigsunan, how that we can worship the Lord together. Unya kaning atong individual commitment sa ikaduhang bahin ani mga igsoon, unsa may gibuhat ni David to show to the Lord his gratitude sa kanindot o sa pagpangga sa Ginoo nato. Now, let me ask you this morning, can you feel the love of God to you? How sweet it is. How do we respond to that love? Nisibo ba ang atong response sa iyang gugma nga gihatag sa atua? Di ba naanad ta mga igsoon nga pagtagaan tag gugma, balikan sa nato gugma. Di ba no? Pero naagi panultion, the more you hate, the more you love. Matud pa nila. Pero kung kita, no? The more you hate, the more you hurt. Monay kasaganan na ito makita. So, karong kabuntagon, mga igsoon, usa ka point atong hisgutan, the deeds of the Lord. Hisgot ni David, mga igsoon, unsa ka kangilngig, unsa kanindot, unsa ta kabulahan, no, sa atong Ginoo, mga igsoon. Nga kung nakaila lang gyud ta sa atong Ginoo, di gyud ta mohunong og worship niya. Kung nakakita lang gyud ta sa iyang mighty acts, dili gyud ta mutugot sa atong kaugalingon nga we will do something in contrary to His will. Ato yung katunon gyud, unsa man gyud kabubuton sa Ginoo, unsa man gyud gusto sa Ginoo bahin ani, asa man gyud ta gusto sa Ginoo paadtuon, unsa man gyud gusto ipatrabaho sa Ginoo, mao gyud atong kabisihan, mga igsoon. Tungod kay nakita nato unsa ka mighty ang atong Ginoo, unsa siya ka kanindot sa atong kinabuhi, mga igsoon. Nabisan nga naata sa lowest part of our life, ma-feel gihapon nato ang comfort sa Dios. Diba? Matod pa ni Apostle Paul, sa panahon nga down kaayo siya, diha niya na-experience ang strength sa Ginoo. No, gitudlo sa Ginoo niya that my strength is made perfect in weakness. So the more ta unta nga naa sa down part sa atong kinabuhi, the more nato makita ang Dios. The more nato siya ma-appreciate, mga igsoon. Mo ni si David, kung masubayon nato ang iyang kinabuhi, mga igsoon, di man siya maldito, pero daghan kay siya og mga enemies. Nindot ang iyang tinguha sa mga katawhan sa Dios, pero daghan siya og enemies. Daghan siya og mga tao nga kanang buot mo, kanang mupatay niya, including King Saul. Mo na sa experience ni David, mga igsoon, the more siya gigukod, the more siya giplanuhan og dautan, the more niya nakita ang Ginoo. Nindot kaayo ba, no? So kung nakita lang yun nato, sama ni David, mga kaigsunan, unsa ning gipangbuhat sa Ginoo, so makita sa nato unsa kanindot, unsa kangilngig gyud ini ang Ginoo gyud. Letter A,
God's preeminence. God's preeminence. So the Lord's name is glorious. Dapat sa diyang ma-mention ang ngan sa Ginoo, wa nay mulabaw pa niya. He is the most powerful that no one could even go closer to His power. Ang yawa, kopya-kopya mga igsoon, pero layo ra kayo siya kumpara sa atong Ginoo. Pero kung atong tan-awon, daghan kayong follower ang yawa. God is even never mentioned in LA. Matod pa atong announcer. Daghan mga places, mga igsoon nga, the name of God is worthless. But there is no part in this world that God did not create. Amen. Gihimo ni tanan sa Ginoo, but not all naka-appreciate o nakahibalo sa kanindot sa gibuhat sa Ginoo, mga kaigsuonan. But I hope that we, mga linuwas sa Dios, atog yung makita o mabutang sa atong kinabuhi, unsa kataas o unsa ka nindot ang Ginoo sa atong kinabuhi, mga kaigsuonan. So, in Psalm 66, 1 and 2, Ingos Bible, make a joyful noise unto God, all ye lands. Ato ning sabton ni mga igsoon. Kay masayop ta anig sabot, noise ra ang atong mahimo. Dili joyful. Noise. Dapat ka ng joyful, meaning nag-connect ang blessing sa Ginoo nimo because only God can give joy. So if God gave you joy, you must be joyful, and that is why you sing praises to the Lord. So diha ka makahatag og singing, diha ka makahatag mga kaigsunan og kanang mga pag-awit ngadto sa Dios kay joyful man ka. Og nahimo kang joyful because God allowed you to be joyful. Dili ni ingon nga ninduta sa kanta namo kay lively kaayo. Di maguna sa kanta gud. Sa kasing-kasing na mga igsoon. And the reason why we can sing joyfully to the Lord, because our relationship with God is very close. And we are following His footsteps. We are following His will. Kaniya iyang pulong mga igsoon nga gihatag sa tuwa, every day nga ato siyang ihimamat, every time mamaminaw ta sa message of God, He is guiding us. Unya sa mga messages nga atong mapaminawan mga igsoon, we are so careful in learning those principles nga kanang gusto sa Ginoong ipasabot sa atoa so that we could apply it in our lives, unya ma-converted siya into our life. Mahimo na tong karakter. Ang pulong sa Ginoo. So by that, makita sa Dios mga igsoon nga nakiglakaw ta niya. And that is why we are joyful. Muna pag-abot na sa simbahan, lami kaya atong kanta. Di yun nato ikaulaw ang Ginoo mga kaigsunan. Di nato ikaulaw nga ipanabi nato siya. Di nato ikaulaw nga mailhan tang Kristohanon ta. Kaya mo unsa gyud pinakatamis mga igsoon, kanang naay mga tao ba nga moingon nimo, Christian ka no? Ambot lang ako naka-experience na mabong ingon ana. Christian ka no? Nanabito ng utanan ako, Christian ka, sir no? Lingko, what do you mean by that? Unsa may pasabot ni mo nga, unsa nga Christian? Unsa nga klase nga Christian? Ako siya gipangutana. Kana bang kuan ba kanang dili katoliko? Ninduta oy. Lindot kay ning ma-differentiate ka oy nga lahi ka ba? Nga naman. The way we talk, the way we walk, the way we entertain people. The way nato sila gi-handle, the way nato sila karon bisan sa ato lang nga nagkwanta ba nga kita ra usab bitaw mailhan gyud mga kaigsunan nga Kristohanon og dili. Hinaot pa dili sa looks. Kristiyan na ay kay luoy kayo, tagas kay kwilyo. Kana Christian na ay kay ngano tag-as kay ininsertan sa iyang kuan. High waist kayo.
Unya, trying hard ka istanan sa ilang mga long sleeve. Di ba? Ato sa deklarohon, oy, kay naaman ay gitawag mga kaigsunan nga, different ta in attitude. Different ta in looks, but not weird. Kaya di man nato pakaulawan ang Ginoo. Are you listening? Dapat ka maupog ka mang-insert, ka maupog ka, insert ka, paslak taman sa ginhawa niya, pagkahuman, sakat naman, nilapas na sa imong pusod, hala, diha, lakaw ka, mura kag si, kanang Tristudges. Pang-comedy ba? Pang-comedy. Dapat makaibawsad ka, oy, kanang acceptable fashion ba? No? According sa gisulti sa Bible, mga igsoon, kanang dili worldly fashion. Pero mostly sa mga Kristohanon, labi na mga batanon, uy, Korean looks man ang ilang gikopya. Kana mang mga Japanese, hasta pamuhok, di na manudlay, unya, ananao na ba? Ana, niya pinaana-ana. Mo may ganahan nila. Dili na siya appropriate sa imong pagka-Kristohanon. Amen. Amen? Kay para nako ha, ambot lang para ninyo, para nako kaning buhok will determine sa imuha nga determination. Naa kay sense of direction. Amen. Kanang buhok ba pamuhok? Kanang panghinapay nimo bitaw? Kanang buhok nimo bisag asa lang padung ana. Murag wa jud kay direction sa kinabuhi ana. Wala mo kayo may pagwa. Anhabitan na nimo may baon igsoon. Kanang mga tao nga kanang executive, kita ba mo ang ilang buhok kanang tapsi-turbi? Murag ginukdanay ang iring og kanang iro sa imong buhok. Bisag kana na lang, it can determine respectable ba ka or not. O na mga igsoon. Dili gani na mo match gani kanang mag-suit ka o niya kanang necktie ka niya pagkahuman imong buhok way sudlay. Unsa ka Hollywood? Ngwa ka ilang Ginoo. Tanawa ra gud. Dapat atong tanawon mga isibo nato ba? Isibo nato ang atong kaugalingon sa kanindot sa Dios. Isibo nato ang atong kaugalingon nga kanang mahimaya ang Ginoo ba? Bisan lang sa atong panulob, bisan lang sa atong paglakaw, bisan lang sa atong pangistorya. In verse number 2, sing forth the honor of His name. Make His praise glorious. Not noise, not noisy. Mo nang di kita mo alaw mga igsoon og drums diri. Because it doesn't give kanang bitong kanang soothing sa paminaw ba? Pagkasaba ana mga igsoon. Ang mga silingan gud magreklamo man gani kana pang naa sa sud. Dili ta mistin mag praise and worship na ta layat tamas ginhawa kay paghimaya sa Ginoo. Are you really praising God? Huwag kikilainan siya na may patong nagsumba kay dungan pa. May pa praise and worship, magsumba na ta. Lahi maguna mga kaigsunan. Dapat ang imong praise and nagkanta ka, nagsing praises ka sa Ginoo, it connects to the Lord. Dili gyud na siya mahimong glorious kung gikan na nimo. Because there is no glory in us except the Lord allowed it to be with us. Mao na nga sa atong pagpangalagad, sa atong pagkanta, sa tanan natong buhaton mga kaigsunan, God will be glorified. Kani ang gi-emphasize diri is our singing man. Ang atong pag-awit ba sa Ginoo. Make His praise glorious. No, sing forth the honor of His name. So unsa may musibo sa ngalan sa Ginoo sa atong pag-awit? Awitan lang natog wala diri. Awitan natog wa ta kasabot.
Awitan na to, tutag, practice bitaw na nato, pero what jud ka, sa sige nimo practice, what jud ka kasabot sa mensahe sa imong gikanta? Sometimes, we just love the melody. We don't care about the lyrics of the song. Wala itong isabot ba? Ganahan lang ta sa flow. Dili man ang melody good ang makapahimaya sa Ginoo. The content, the message, mo na siya importante. Mabita na, never mind the messenger. Listen to the message. Kay kanang message mo na iyas Ginoo mga kaigsunan. Ang kanang pag-deliver, kanang pag-pronounce sa mga English, sometimes ang mga mensahidor dili na nila masakto og sulti mga igsoon. But just look at the message, look at the Bible. Look at the verses nga gipambasa. Let it speak. Di ba? Kay kung kuan kay ta kanang murata og kanang naa sa mga judges ba sa EGT kanang sa The Voice nga atong graduhan ng nagkuan diha, nagwali diha. Awagi tay makatunan ana mga igsoon. No? Katong mga judges ana mga competition, naa sila'y right to judge because they are master in their craft. Mga singer maguna sila, mga recording artist maguna sila. Unya katong mga nanganta, wa pag ito'y record yun. Di ba no? Muna lahi, pag naa ka sa simbahan, naminaw ka sa mensahe sa Ginoo, ang kining mensahe sa Ginoo manggod, di manggod ni mahatag sa tao, kung dili ihatag sa Ginoo usa, sa mawali. Mabita na, we give highest regard sa part sa church, kaning naa sa pulpit, mga igsoon. The pulpit is the most important part of the church. Kaya naa diha, mga igsoon, ang pakikistorya sa Ginoo. Mao na any person that will stand behind the pulpit, respect. Respetuhan gyud nato kay muhatag siya sa mensahe nga gihatag sa Ginoo. All right? So, unsa man kataas ang imong pagtan-aw sa Ginoo? Mao man sabot na ng preeminence. Unsa man siya kataas para nimo? Unsa man siya kangilngig? Unsa man siya ka napabay mas parihas niya, napabay closer niya. Sa akong nahibawan sa Bible, no one beside him. There is no one that could give him counsel. Wala na mga kaigsunan. God doesn't need anybody before he can make a decision. Because God is perfect. Wag siya nagilanglan yun. Mara kita, manindot ni atong kinabuhi. If we allow God to guide us, if we allow God to teach us, if we allow God to speak through us, munindot ni atong kinabuhi. Pero kung dili nato siya i-allow, kay kamauta, guba kita. Letter B, God's power. Ang gahom sa Dios, mga igsoon. He causes good and bad alike to worship Him. He made the path through the Red Sea. Kung kita'y patanawon, bad ka. Di ka ngayon sa amo ang grupo. Pero ang Ginoo mga kaigsunan, good and bad, gitagaan niya chance. Good and bad. Tanawa unsa ka nindot ning kasing-kasing sa Dios mga igsoon. Naa siya'y gahom mga igsoon nga matugutan niya. No, ang good and bad alike sa pag-worship. Look at verse 3 to 7. Ingos Bible, say unto God, how terrible art thou in thy works. Through the greatness of thy power shall thine enemies submit themselves unto thee. Amen. Tanawa ng gahom sa Ginoo mga igsoon, bisag ang kaaway niya. O siyempre, pagkaaway sa Ginoo, bad yun na. Pero gitugutan mga kaigsuonan nga mo bend sa ilang ni ngadto sa Ginoo. Gitugutan nga mo submit sila ngadto sa Ginoo. Kita, ayaw kay kaaway ka. Naaman tayo mga restriction. Uy, unsa man na siya? Makauban na sa among grupo? Di ko ganana niya. Kay kaaway mi. Kuyaw kay ito eh. Grabe kay tag-wall.
Mga igsoon, dapat dili. Kay kita, wag kitay angay nga makasulod sa court sa Ginoo. Wag kitay angay nga mahimong part sa body ni Christ nga maong simbahan, mga kaigsunan. Kung i-scrutinize gyud ni atong kinabuhi, bagsak man tatanan. But because of the mercies of God, that is the working of God's power. Muna gitawag nato the amazing grace, mga kaigsunan, because it allowed us to worship God in His church. Na being part of the body. Unya, part of His family. Hilaliman ka, anak. Kita mahadlok, kita managop, mga kaigsoon, na nagwata ka ila. Nakasabot ta, mga kaigsoon? Kaya daghan na kay mga story, makita na to. Nga kanang, bisag kinsa na lang ba nga imong gikuan, kay tungkol sa kaluoy ni mo, unya ka man kaliwat na itong ungo, unla. Saon na lang na. Unsaon na lang na nimo. Mas nindot na ka na mga nakaila ka, why problema, mga igsoon? Kanang labinag igdugo, why kaila gina, why problema gina kay kaila man. Pero kanang nakitaan lang nimo niya, waka kibaw di nagikan, maluoy man ta. Di man no? Nagyutay kuan na, nagyutay thinking ngayon na. Pero ang Ginoo, oy, giunsa man ta in town, kinsa man ta. Ha, kinsa ta? Unya giunsa ta sa Ginoo. Gidawat ta niya sa iyang pamilya. We are being adopted through the Lord Jesus Christ. Kay both sabton, mga igsoon, wa gyud ta, we are not the chosen generation. Apil ta sa mga Gentiles. Apil ta nga way labot gyud sa himaya sa Ginoo. Pero tungod sa iyang dakong gugma nato, His amazing grace, His power, He went to the cross and died for us. And allowed us to experience, mga kaigsunan, sa gahom sa Dios. Mao na sa atong kinabuhi, dapat ato yun ang hinumduman, mga kaigsunan, nga ang kaning terrible works of God, how terrible, how great art thou in thy works, laliman ka, He died for the ungodly. Wa nay makalabaw, ano eh? According sa Romans chapter 5, mga igsoon, we were enemies. Sa dahang gipakamatyan ta sa Ginoo. Kaaway ta sa Dios. Pero siya ang gibuhat, He shed abroad His love. Diri sa atong kinabuhi, mga igsoon. Gipasa niya sa ato ang iyang gugma. Gipatilaw ta niya unsa kanindot ning paghigugma kay kita, wag kita kasabot, ana. Naatay love, pero ato ra ihatag sa naglove sa nato. We cannot love our enemies. Pag enemy, enemy ka. Pero si Christ, kita mo ni consider nga enemy nato ang Ginoo, pero gilove ta niya. Mao nay gihatag sa Ginoo nato, mga igsoon. Ug sa dihang ni accept ta niya, gitagaan ta sa iyang gugma, gipa-feel ta, hinaot pa, magamit ni nato, mga igsoon. Nga makasabot ta niyang giingon, love your enemies. Kay lisod kayo, pila makabuk inyong mga kanang love ninyo, pila kabuk inyong love, gamay roy? Gamay ra no, kay nagbase man ta aning mga maayo nato. So pila ra may love nimo sa imong kinabuhi? Ang uban gani dili makumpleto ka nang nasud sa iyang panimalay. Kinay exempted diha, akala di ko kalab anak kay gahi ka wala, limited. Pero palistahon ta, pila makabuk imong hate? Kanang imong kanang di ka ganahan, pila kabuk? Daghan kaayo oy. Oh, ingon din Ginoo, love them. Love your enemies. Pagkalisura ng mandua. Dili na to kaya na. But when God shed abroad His love to our lives, that is the great work of God. Nindot og dako nga kalihukan, mga kaigsunan, sa atong kinabuhi, that we can do the impossible. It's impossible for us to understand the people that hurts us. That we can love those people, that we can help them, that we can be at service to them, that hurt us. Mga kaigsunan, that is very impossible. Tayo parang kasabot mo, anak, mga kaigsunan. Pero amazing work of the Lord nga naglihok sa atong kinabuhi, that even those people nga nangaway nato, mga kaigsunan, we can help them, we can serve them, we
we can be at peace with them. Si Kristo mismo ni buhat, ana. Nalimad ka na ang kalibutan, nakikontra niya, gipuy-an niya for 33 years. Unsa iya nadawat? Ang kamatuoran, nga kontra yun ang kalibutan niya. Pero unsa may iyang gibuhat? Gipadayon, gihapon niya, mga igsoon, ang iyang misyon, nga maluwas ang mga makasasala. Katong mutuog mo dawat sa iyahang gibuhat. Power, mga igsoon. Gahom nga ang Ginoo ra gyud naa. Wa gyud bisan kinsa nga pwede na tong ipuli ani. In verse number 4, all the earth shall worship thee, and shall sing unto thee. They shall sing to thy name, Selah, all the earth. Muna ang sugo si Ginoo, go ye in to all the world and preach the gospel to every creature. So mayon ta nga labyi na sila kay kana mga gangster. Ngano wa namatay ang Ginoo, wala naghatag ang Ginoo sa kinabuhi niya para sa mga gangster? Ha? Di ba kanang napoy ubang mga tao love po na nila ang kanang mga gang? Ang tinawganay ko nila gang, asa man ka gang? Mga gangster na. Kaysa man ninyo kanang inyo tawag diha gang. Gang, mga una ta gang. O di ba na ay mga manag-asawa nga ang tawganay nila gang o gangster na ginigugma ay maguna. Paita. Dili na to na pwede mga kaigsunan i-apply nga kaning atong mata mo decide kinsay tagaan sa gospel kinsay dili. Amen. According to the book of Psalms, all the earth shall worship thee. Imposible ni para nato, but it is being declared by the Bible. Mona, everybody in this world potential mga kaigsunan for the salvation. Bisan pa mga igsoon nga naay giingon sa Bible nga ang Ginoo mo'y mupili kinsay luwason. Yes, it's true. Pero dili sad sayop nga whosoever believeth on Him should not perish but have everlasting life. Kita wa man ta pili Di ba? Ngano wa man ta gipili nga generation. Kaya ang gipili sa Ginoo mga Hudiyo. Pero ngano na-appeal man ta? Wa man ta nahigugma sa Ginoo, pero gihigugma ta niya. Gipili ta niya. Nindo ta kaya nga panalangin. When in verse number 5, come and see the works of God. He is terrible in His doing towards the children of men. In verse number 6, He turned the sea into dry land. They went through the flood on foot. There did we rejoice in Him. Kita nga wa ta kakita ba makaingon ta ninduta ka no kana makakita ka ba wall of sea ato makita karon kay sea wall naman sea wall no makita na to daghan kayo riprap ba kana mga sea wall pero sila nakita nila sea of wall nga sea gyud nakita gyud nila mga igsoon mura sila naglakaw og dagko kay aquarium nan sila sa tunga. They walk on dry land in the middle of the Red Sea. What a miracle. Oh, what a ka-experience na. Pero kay mo, wasad sila ka-experience sa ato na experience. Unsa may gipaughan sa Ginoo, iyang lawas. Gipaughan niya sa iyang dugo. Gialaw sa Ginoo nga naglakaw ta didto padung sa kaluwasan. Kung gipaugas sa Ginoo ang Red Sea para luwason ang mga Israelites sa ilang mga kaaway nga mga Egyptian, kita mga kaigsunan, gipaugas sa Ginoo ang iyang lawas sa dugo para luwason ta niya sa atong kaaway nga mao ang sala. Amen. What a terrible works of God. Imagine mo ng salvation gihatag sa Ginoo nato mga igsoon. Wa katunga ang salvation nga nadawat sa mga Israelites sa panahon nga gigukod sila sa Egyptian. Pero kita wa kita na nagmind. Giunsa sa Ginoo ang iyang kinabuhi mga igsoon para mahatag sa atoa ang kaluwasan.
O karon nga nangaluwas na ta, unsa may gibuhat na to, anang kaluwasan nga naana nato. Ato bang pasundayag sa mga tao how great our God is? Naabatay desire nga makadungog ang another person about what Jesus did on the cross? Or bisig gyapon ta sa atong kinabuhi? Kani ang na-experience nila, they walk on dry lands. Pero mas nindot yuning, we are walking in the middle sa ato ang sala, mga igsoon, kay mura sa good nag-flood ni ato sala. Can you count your sins? Kabaha mga kaigsunan. Pero sa gibuhat sa Ginoo, gipalakaw ta sa dry land. Gipahubsan niya ang iyang lawas sa dugo para mahinluan ta. Para maluwas ta. In verse number 7, He ruleth by His power forever. His eyes behold the nations. Let not the rebellious exalt themselves. Selah. Kaya kani mga rebellious people, nasa ba sila fighting spirit? Makadaog lagi ta ani atong pagka-rebelde. Grabe na sila fighting spirit. Di ba? Pero who can win against the Lord? If you rebel against God, you are only hurting you, and not only you, but those people around you. Those people, mga kaigsunan, connected to you. Damay na sila. Nga naman, alangan asa man na ilang simpatiya. Di ba ang Ginoo ilang makita, mga kaigsunan, karong panahon na, Ginoo ba'y makita ninyo sa dihang magbarog ang mga Kristohanon? Dili. Pagtawhanon ang imong utok, ang makita ni mo tao pod. Kinsa may makakita sa presensya sa Ginoo, katurasan mga kaigsunan nga spirituhanon nga nanginabuhi aning kalibutan na, makakita sila, maka-identify sila, kinsa man ang mga iya sa Ginoo, kinsa nandi. May pag-unbeliever, maka-identify pag Christian o dili Christian. Now, saan yung pag-identify Christian ka nga katoon, makaspista. Apil magkasa sayaw-sayaw sa kanang mga ati-atihan. Apil magkasinulog. Kung saan man yung Kristohano din ang buhat na. Di na sa Kristohanon nga buhat. Mga igsoon, kuan na ta, gipatabok na ta. Pasabot na gipatabok na ta, ang katong mga Israelites, gipatabok sila away from the Egyptians. Now, Egypt is the picture of the world. Sa dihang naluwas ta, gipatabok na ta sa Ginoo, baha sa atong mga sala, mga kaigsunan, gipalatas na ta sa Ginoo, giluwas ta, gihimot ang bag-o nga tao, bag-o nga kinabuhi, dapat ang ato makita. But why do we allow Egypt to take control again? Why do we allow sin to take over? Wata ka-appreciate sa gibuhat sa Ginoo. Diba? Wa na to gi-appreciate ang power sa iyang gugma na to. The power of His love. He died for the ungodly. He shed His blood for His enemies. Dapat ang enemy may mo shed ilang blood. Pero siya lahi. Iyang gipaagas ang iyang dugo para sa iyang mga kaaway for the benefit of His enemies. Amazing God. Letter C, God's protection. Tanawan ang gipangbuhat sa Ginoo, mga igsoon. Luyo sa ato pagkagahig ulo, protection, gihatag sa Dios. The psalmist praises God because our lives are in His hands. Naa sa iyang kamot ang atong kinabuhi. Ha? Ang kamot sa Ginoo mo'y ga-protect nato. He is guiding us. He is protecting us. He is teaching us. He is leading us into the way where we should walk. In Psalm 66, 8-9. Psalm 66, 8-9. The
The Bible says, "Oh, bless our God, ye people, and make the voice of His praise to be heard." Dapat madunggan. Tanawa ha, ye people, ang mga tao, gimanduan, and make the voice of His praise to be heard. Unsa man ang gihatag sa Ginoo nato, gi-entrust sa Ginoo ang Ebanghelyo. Gi-entrust sa Ginoo ang iyang message of salvation diri nato. Sa diyang gihatag sa Ginoo nato ang kaluwasan, iya nang gipakapinan mga kaigsunan og panalangin nga nahimo tang alagad sa Ginoo. Panalangin na. Because not all can serve the Lord. Ay panaminaw ta? Not all are qualified to serve the Lord. Only those who have the salvation mao'y qualified nga mga lagad sa Ginoo. So, if we are qualifiers for the service of the Lord, anong di man nato i-grab ang opportunity mga kaigsuonan? Nga kung ato na bang kuhaon ang kanang ratio, pila ray percentage sa mga nangaluwas? Unya sa atong kagamay nga mga nangaluwas, di pagyud tanan sold out sa pagpangalagad sa Ginoo. Nagpabilin ta sa atong old ways. Nagpabilin ta sa ato ang karaan nga mga nahibawan sa kinabuhi nato nga panginabuhi, karaan nga pamaagi sa atong pamatasan, karaan nga panginabuhi. Nagpabilin ta diha. So, sa ato pa, wag yun di ay ta entirely nituo sa Bible nga tinuod ning mga pulong nga gisuwat diri. That all things are passed away. Behold, all things are become new. Kaya dapat, pag nituo ka nga tanan gisuwat sa Bible, tinuod, sa diyang naluwas ka, unya, nakaagi ka na nga bersikulo mga kaigsunan, uy, bag-o na di ay ko. So mag-expect ko mga bag-ong butang. Ang kanay mga daan ako nga klase nga panginabuhi, dapat magkahinay-hinay na ni kawagtang, mailisa na ni siya bag-o. Dapat ingon ana imo excitement. O tanawa, asa man diha nga parts kinabuhi sa Kristohanon nga boring. Boring ba na mga kaigsunan nga mag-renovate ka sa imong balay, ang mga daan, mga butang, imo nang ipanglabay, unya, mag-expect na kang mga bag-o. Ka-exciting, ana? Di ba? Pero sa gibuhat, magubot na itong balay kay nanay bag-o nang abot, ang mga daan na amang gyapon. Kay maanugnan man ka mo release. Mo lang dili progressive ang Pinoy. Kaya nga itong pamuniton, basura man, isunat o itong balay. Maikog man tamang mag-dispose. Kaya mapuslan pa ni, nangabali na guna, mahigtan pa na. Uy, makuan pa na, paliti o ka ng, may kita yung na, oy, DIY. Kuan kita, abusive kita sa mga butang. Ang butang na niingon, I give up. Pero kay Bawka, grabe kita mo encourage sa mga butang. Grabe kita mo encourage sa mga butang. Pero dili sa tao. Dili sa tao. Kay grabe man ta mo reject og tao. Pero sa butang sa atong balay, igsonoy, maluoy ka, nag-ik-ik-ik na gunagod niya. Ikaw man, ala, imog yapon nag, mada, paniuy. Oh, natay mga gadget, nga piyong na ba? Uy, muna ka bukaon ba? Uy, pagmata. Uy. Musika pa manigod. Timing-timingon lang ni ana, oh. Inig-charge ni mo, kinala pa yung mga ana, oh, no. Oh, ay tanduga, ha? Ay tanduga. Maayo kayo to, eh. Oh, kabantay mo katong bago lang gi-post mga igsoon nga kanang mamalit anak substandard ba. Gitapad niya sa iyang bed ang gi-charge niya ang cellphone, pitik sunuga. Gida sa ospital, apil ang bed. Pagkaluoy, gitabunan na ng intawon og kanang dahon saging. Mura na siya patay. Sigig-singgit, kay di naman siya makahawa sa iyang bed, kay ang bed ni pilit na sa iyang body. Piting sunuga. Unsa hinungdan? Nagtapad og cellphone sa iyang bed nga naka-charge. Daghan na kanang nahitabo sa kanang kaya mga nag-charge nga ingon ana nga naa sa bed sa kutsyon.
nga nangasunog mga igsoon. Pero wala ganahan gyud gyapon ta na magmantinil. Ayaw pagmantinil oy sa atong kinabuhing Kristohanon. Mao ni atong kinahanglan. Mao man ni ang best. Tanawan na inyong mga Bible, di ba mantinil? Tanawan inyong cellphone, itapan inyong Bible ug cellphone, naabay hustisya. Tagpila man ang imong cellphone, tagpila man ang imong Bible, gipalit. Palit Bible, ay, kamahal anak, 3,000. Ay, kamahal anak, tagpila ang cellphone. Kung 3,000 ang cellphone, o sa itsura. Di ba? Kung ito cellphone, uy, kabarato anang 3,000. Unsa may mapalit na to, cellphone anang 3,000. Pero Bible, mga kaigsunan, mura na taog ka nang mamatay anang 3,000 nga Bible. Kaya nga no, ato maka sa 3,000 na may 300. Are you listening? Bible naman na. Pero ano, di man ta kaingon nga, ganong adna maka sa 3,000 nga cellphone na may 300. Baliha ko no. Di ba? Ini picture ni mo, gatuwad ang tao. Asa mang naong ani, gatalikod ni? Kaya wala na, pirti lang yun, di na maklaro. Mura na ang ang iyang naong, mura puro buhok. Wala oy. Lahi ato ang focus sa kinabuhi. And that is why it shows na ang value sa Ginoo sa atong kinabuhi, gamay ra gyud. Pero siya ang atong protection. Kada kong insulto ana sa Ginoo mga kaigsunan, nga siya nga atong protection, wala ta naka pakita mga kaigsunan og kadasig og tinguha nga masabwag nato ang mensahe because we put lesser value kung unsay naghatag og mensahe sa Ginoo. Mo pakita gyud na mga kaigsunan kaning atong pagkakristohanon unsa may mga butanga nga kanang gikinahanglan nato sa atong pagkakristohanon. Tanawa, dili special ang atong mga gamit diha. Dili special. Kumayon tag simbahan mga igsoon, palita og kanang kuan mag-ampot ta og luti kanang gamay ra. Lipay na in town kayo, maka 200 square meter ang simbahan. Pero mangandoy ka para sa imong kaugalingong luna. Kung pwede ektarya imong ganahan. Pero para sa Ginoo mga kaigsunan, dako na kayo na uyon, saan man na nato? Sa kadaghang taong giingon sa Ginoong ingnon sa Ebanghelyo mga kaigsunan, asa man na nato ipamutang kung tinud-on na sa Ginoo kanang patuman sa atong kinabuhi ba? Di ba? Muna ka mga Kristohanon, kampante na ka nga, nakay malingkuran, nata sa misyon. Gisugot as Ginoo nga manlakaw og ingnon sila sa mensahe. Unya, asa man nato sila ibutang kung tinud-on tas Ginoo gamit mga kaigsunan, asa man nato ipamutang in taon? Muna, makita sa Ginoo ang pagtuo. Naabatay gibuhat nga mga lakang para ana. No, nga napagaw na ni inyong pastor si tudlo ninyo, let's do something about this. Di man ni madaog sangat las Ginoo, but we don't do our part. Kung saan man na ito pagkaluti, mga kaigsunan nga, ang imong sweldo, kuwang mo naman na nimo. You need to get out lagi sa box. If God want to use you, if God want to make miracles through you, you should be free for Him. Dapat libre ka para sa Ginoo that He can do something great sa imong kinabuhi. Nindot kaayo ang plano sa Ginoo sa iyang katawhan. Nindot kay ang plano sa Ginoo sa iyang simbahan. Pero kani iyang gisugo diri, "Oh, bless our God, ye people, and make the voice of His praise to be heard." Verse number 9, "Which holdeth our soul in life, and suffereth not our feet to be moved." Ang security nato, mga kaigsunan, sa unsay gihatag sa Ginoo nato, di man ni kabayran. Di gud kabayran. Kani iyang gihatag nato, mga kaigsunan, nga
nag-secure sa atong kalag. Lalimat kani atong kinabuhi, ang atong kalag is hid in heaven. Whatever happens here, we will be there. Kanang eternal life is true. It is being promised by God, mga ison. Di lang nato na madawat samtang naapata ni atong earthly house. But when this earthly house will be dissolved, according to what the Bible says, we have a building of God. Hinimo mismo sa Ginoo dito sa langit. Isulob niya nato. Lawas nga di na madugta. Lawas nga di na mamatay. Glorified body. Gipromise na sa Ginoo. Pero samtang naapataan ng lawasa, mga igsoon, di pa na nato madawat ng eternal life, but we have the promise. Naana nato ang promise. Kanusam na may tabo, after this house nga maguba na ni. Inikamatay na nato, diha nato madawat. Pero samtang wa pa na nato madawat, our job is to let His word be heard. Amen. Let His message be heard sa mga tao. Kaya kung dili na nato mabuhat, mga igsoon, maura na'y makahatag og protection sa mga tao, batok sa kalihukan sa yawa, sa kinabuhi, sa mga katauhan. Kaya kita, luwas naman ta. Do magamit pa ta sa yawa, mga igsoon, to hurt other people, na to make other people go to hell. Kaya naman di sila makadawat sa Ebanghelyo because of our life. Diha ta magamit sa yawa. But never nga makuha sa yawa ang atong kalag. Nga ikaw na'y mauwaw anay, gabot ni mo sa langit, nga linuwas ka, ang imong gukuyugan ang yawa. Ikaw na'y mauwawan. Nga naman, wa magyun nakadungog sa kaluwasan tungod sa imong pagpanudlo. Wala magyun nakadawat sa kaluwasan tungod sa imuhang paghago sa pagwali. Wala sila nakaangkon sa protection sa Ginoo. Kanang gitawag og eternal security. For me, that is the greatest protection na gihatag sa Ginoo nato. Eternal security. Letter D, God's purging. In verse number 10 to 12, ingon sa Bible, 10 to 12, for thou, O God, hast proved us, thou hast tried us, as silver is tried. So how can you purify a silver? Lanayon yun, no? Unya, kaning atong kinabuhi, itry sama sa silver, sunagi portion sa atong kinabuhi, nga murag malanay tas kalisod. Malanay tas kanabitang kabugat sa atong kinabuhi, mga kaigsunan. Unya, wag iti kalipay anang panahon na. Napuno ta sa reklamo anang panahon na, kay wa ka kasabot unsay gibuhat sa Ginoo nimo. Sa usa ka kahoy nga kanang fruit tree, kung walay purging, walay nindot nga bearing fruit. Mao na mga Kristohanon wala na munga, kay wa ta nakauyon anang purging. Unsa may panangtangon ana mga kaigsunan sa kahoy nga kanang para mudaghan ang bunga. Kanang wa gikinanglan. Mga sanga nga kapatay, mga dahon nga nang hinubra. O di ba? Kanang dahon mo man na atong pride nga kanang wa nagikinanglan ba? Panangtanga na oy. Mo na nakita sa imong kinabuhi kanang garbo ba? Dapat na makita bunga. Kaya nga naman, mo man ipangita sa Ginoo. Nga nung di man na mo atong ipa-plastada diha. Nga nung ka na mga atong personal achievement, mga dahon naman na, di man na makapahimaya sa Ginoo. Di ba? Wag yung lamit tanaw ng fruit tree, mga igsoon, nga puro sila dahon niya, ang imong pangitaon na babunga, yun, kaya fruit tree good. Di ba? Kung ikay tag-iya ng kahuya, ito, batian ng kuwana, kahuya, wag yun bunga. Malingaw ba ka na? Ato, ka malingaw atong, grabe, nagpunsisok ang mga bunga.
O mo na itanaw sa Ginoo nato. Gi-expect ba sa Ginoo nga mamunga ta kay fruit tree man ta. Pero kinahanglan na kita i-purge. Kaya nga naman, daghan na kitang mga personal achievement nga nitabon sa atong witness. Nga nakakuan siya, nakaproduce siya og pride sa atong kinabuhi. Nga instead nga makadawat ta ana og kanang reward sa Ginoo, wala. Nagtuo ta nga reward, kanang award dita. Pero sa tinuod lang mga igsoon, di maka makadawat og award tungod kay daghang kag personal achievement. Your achievement with the Lord, mao na makapa-award din mo. Kay kana, pasabot ana, nahimo kang achiever sa pagsunod nimo sa gisugo sa Ginoo. Nagkuyog ka og ang Ginoo sa pagtrabaho. So mo na klaro kayo ang imuhang kaugmaon dito sa gingarian sa Dios. Nganuman, kay imo man gitugutan ng Ginoo nga mulihok sa imong kinabuhi. Iniglihok sa Ginoo sa imong kinabuhi. Kay bao ka usay makitaan ang mga wagi kinahanglan. Sakit man ang imong i-give up. Di ba? What about you are willing to give up your wrongs for the right? Kung sa may resulta, di na ka mauwaw mo preach sa gospel of the Lord. Muna gingon, I am not ashamed of the gospel of Christ. Kaya nga naman, naanda man ang imuhang kasing-kasing na hinluan man. Pero pag dili ka kanang ready for the gospel, puno kas mga kanang dross sa imong kinabuhi, maulaw man ka manulti. Maulaw ka Amo na kinanglan, ato yung tugutan nga malimpyuhan ta. Thou hast tried us as silver is tried. In verse number 11, Thou broughtest us into the net. Thou laidst affliction upon our loins. Kani nga portions kinabuhi, wag yun ni, way lami, mga igsoon, kung tawhanon ang atong pangutanon. Pero kung ang Ginoo mo'y naglihok sa kinabuhi na to, nga gipaagit na diha, dapat di ta magreklamo. Muna, isituit ni mo mga igsoon, ang problema sa mga Kristohano magod, ni-try kag pangalagad, niabot ang problema, nihunong ka. Kay imong ipasanginlan ang pagpangalagad nimo. O tanawag karon sa tanag sugod. Oh, man, imo pa yung ginumduman unsang pitsaha ta nagsugod og kanang basa sa Bible. Diha nagsugod ang kalisod nato. Mo na di natana. Imbis nagsugod, naglihok ang Ginoo sa imong kinabuhi para ma-purify ka. Imo na nung gipasanginlan nga batik. O tanawa, imo na yun ipa-undergo ba ang imong kaugalingon anang pag-try sa Ginoo nimo? Klaro man na, obvious mo kayo, nag-gisultis Bible, no? Thou broughtest us, kasi nagda, God. Thou broughtest us into the net. Thou laidst affliction upon our loins. Ang Ginoo mo'y nag-alaw nga may tabo na nimo for what purpose? To try us. In verse number 12, Thou hast caused men to ride over our heads. We went through fire, through waters. Grabe ang kinabuhi, mga iso, lisod kayo. But after all of those hardships and trials, tanawag unsay resulta? But Thou broughtest us out into a wealthy place. Mo nang lubog kay sa inyong pananaw. Madato ta? Posible. Kanang gingon ni pastor nga masinso ta? Comedy. Si comedy. Di ka na horror? Para nimo? Pero ang imo sabton mga kaigsunan, ang problema lang ginato, di ta willing mo undergo hardships. Kay gusto na to na adayon. Gusto na to, inig buhat na to na adayon. Di ta ganahan mo undergo og trials, affliction.
Klaro man na nga once nga mag-disciple ka, mamunga ka, pangayo bisag unsa. O nibili ba tana? Nga lisod man. Mo nang di ka mo padayon. So sa netabo, paghawas nimo, pobre gyapon ka. Sige kang dive kinabuhi. O di ba maningkamot ka, ni dive ka na. Dive ka na ginabuhi. Nahala, dive, tamas ginhawa. Pagtungas kinabuhi. Pobre gyapon. O pila na ka katuig, sige dive sa imong trabaho. Pagtunga nimo into realization. Nausab ba ang status? Wala. Still, you are not available for the work of the Lord. Pero kung tugutan nimo ang Ginoo mga kaigsunan, lisod na kayo pero nagtuman magudta. Wala tay pamahaw ani ugma. Nga sunod-sunod magudta ng pastor. Pero hibilib man ka. Wala tay pamahaw ugma. Sige lang. Basta nagsunod lang ta. Tanaway, nagsunod hawas na to. God will bring us into a wealthy place. Mao ni reason mga igsoon nganong most of the true church pobre. No property. Gagmay og mga church buildings. Tungod kay dili sila willing mo undergo sa trials. Dili. Gusto nila hapsay. Gusto nila gaan. Gusto nila kanang acceptable ra sa ilahang kaugalingon. Pero kung i-allow nato nga mulihok ang Ginoo mga igsoon, makakita kita sa kayang buhaton sa Ginoo sa atong kinabuhi. Kay diri giprove na ni David the deeds of the Lord. Giprove ni David unsa kang hilingig mo trabaho ang Ginoo. Unsa ka precise ang lihok sa Ginoo. Di gyud siya masipyat mga igsoon. Kita sige lang tag suway. Mo na mga igsoon. Kita, di gyud nato makita ang kalindot sa trabaho sa Ginoo sa atong kinabuhi. Tungod kay di man nato siya gi-allow mo trabaho. Kung mo trabaho ang Ginoo sa atong kinabuhi, makakita ta murag di ta ganahan, nagatag i-give up. You must be willing to give up anything. Siya man imong gipatrabaho. Pero kay ba mo nganong dili kalihok ang Ginoo? Ayaw Lord, di ko ayaw Lord, ayaw na lang Lord ay. Imo man din ang panangtangon di ay. Ayaw na lang Lord, ako na lang. Wait ka na lang diha. Amo na Ginoo, sige na nimo pahuwat. No, kay sige na may imo na ginahuhat sa Lord. Wabot ra lagi kuan ang imong kabubuton. Kano sa? So diyan tayo mga igsoon, the true wealth of a believer is not how much money you have in your account. Biyaan naman na nimo. Ang pinakapait nga kinabuhi sa tao, perting hago niya para siya mo sinso pagkadato niya namatay siya. Wa gid niya na enjoy ang iyahang labor. Remember the rich man in the Bible? Takuwag ani niya kakapoy ato iya trabaho. Nag-ugmad siya sa iyahang yuta. Pagkahuman dako kay siya ani mga kaigsunan, niyo ni siya asa man nako hipuson. Kay kung ako ning hipuson tanan, bisan pagpila ka tuigan, wa na ko lihok-lihok mabuhi ko. Oh, super ting hago niya para siyang kaugalingon. So iyang gibuhat, i-destroy niya iyang old barns kay gamay man. Ang iyang old barn iyang giguba, nagtukod siya bigger para masud niya didto. O sige gisulti sa Ginoo. Thou fool. Thou fool. Gina sa Ginoo, kay bow tonight I will require thy life. You will die tonight. Mo ni kapait. Unya, asa pa man na imong pagpangalagad kung ibutan nimo sa ulahi? Na? Dapat, kung naa kay chance karon, naa kay strength, naa katanan, napakasaktong panghuna-huna, ipangalagad na sa Ginoo.
Kay maybe sa sunod nga pakli sa imong kinabuhi, paulion na ka. No, at least na kay nabuhat para sa Ginoo. Amot lang, kabaw mo kano sa mo mga matay. Nabay na kay baw diri, kano sa kamamatay? Wala gyud mga igsoon. So kay wam ta kay baw kano sa ta mamatay, dapat makaybaw ta kano sa ta mga lagad. Mo na to siguruhon. O kano sa man mo mga lagad be? Ay jud kung ina nga lagad na mo. Kano sa man mo mga lagad? Sige nila mga lagad, Pastor. Ato klaroon ka ng pinakalayman, gud ba? Nisunod ka sa gisugo sa Ginoo. Nangalagad ka. Wa ka ni buhat unsay gusto nimong buhaton niya, nangalagad na ka para ana. Kaya na uban mga Kristohano, nagtuo sila, ang ilang pagsimba, pangalagad na. Hindi na pangalagad ang pagsimba. Worship na worship. Pangalagad, serve. Ang worship, mga kaisunan, is honoring God sa victory sa imong pagpangalagad. So, pag walay service, way pagpangalagad, nindot ba ang worship? O na, Ginoo, mga kaisunan, magtanaw sa mga kasimbahanan, nag-worship sila, wa man sila nangalagad. Ikaw kuno be? Kanay mong anak kay baw ka pretend tapulana, di mo tuman sa imong sugo, niya mo sige ingon, buta na gini mo dadi oy. Medyo kay kang tao dadi oy. Wag lami na ilang istorya ingon anak kay di man mo tuman. Nakasabot mo mga igsoon? Mo sa nakita. Sige tag worship sa Ginoo. Hallelujah, praise the Lord. The Lord is gracious, the Lord is great, the Lord is mighty. The Lord niya pagkuman wa jud kay pagpangalagad mga kaigsunan kanay mo praises. Makasakit na nasdughan sa Ginoo. You are praising me with your lips, but your heart is far from me. Dapat ato saktuhon mga igsoon. Let's proclaim God's mighty acts. Heavenly Father, thank you, Lord, for this morning. Thank you for giving us an opportunity to hear this message this morning. Thank you for the life of David na nakakitaan ni Lord. And now we receive your message. Salamat kay Lord sa imong gibuhat nga mas ngilngig pa sa gibuhat nimo sa pagpaugan nimo sa Red Sea. Aron makalakaw ang imong mga pinili sa dry land. Kami, ang imong lawas mismo, ang imong gipauga. Sa imong hamiling dugo para mahugasan mi. Sa among mga sala, ug makalakaw mi diha padung sa imong himaya. Salamat kay Lord sa imong mighty acts. I pray that you will bless your people, dear God, to remember it always. So that among yun, i-make sure nga kaning among kinabuhi, Lord, magamit yun nimo. Ayaw itugot, Lord, nga usika na mo ang among kinabuhi sa pag-build sa among kinabuhi anang kalibutan nga amo rambiyaan sa kadlaw. Kaya tinuod namong lugar, mao ang imong gingharian nga diin nag-andam ka og dapit para namo. But it will be so sad kung muuli mi diha sa imong gingharian nga wa mi nadala nga kalag. Piting sakita. Ana unya nga sitwasyon. Because wa na may discipleship may tabo sa imong gingharian. Wala na soul winning diha. So please, Lord, samtang naa pa mi aning kalibutan na, please use us. Help us to free ourselves for the command that you have given to us, Lord, which is the Great Commission, para makadala mi og bunga sa imuhang simbahan. Salamat kay Lord sa opportunity sa pagpangalagad. Ug salamat usab sa opportunity nga makaampo mi today. I pray that you will unite our hearts, Lord, that as we pray together, nga mahimaya ka, Lord. And this is for your glory. We pray in Jesus' name. Amen.